Ang tira sa 9 Revolution Soul Returning Pill ay akin. Sino ang mga ngahas na agawin? Ako, Sixi Mingshao, ang pumapatay kung sino. Mga disipulo sa loob ng sekta. Talagang kahina-hina ang galing ng grupong ito ng mga panloob na mag-aaral. Pinakapuro ang mataas na antas na abo ng pugon. Pinakamahalaga ang kalidad. Ang bakas ng pagdating sa lupa ay laging tuwid. Tatlong antas na tira ng espiritong damo, 12 jin. Tinatayang sapat na ang kita matapos dalisayin. Nagastos na ang bayad sa seguridad ng yungib para sa kalahating taon. Kapag buhay pa, saka lang may palabas. Talagang hindi peke. Huwag mong pakuluan iyang maasim na kanding. Simulan ang trabaho. Ngayon ay nakatanggap ako ng napakataas na antas na abo ng pugon. Ako ang may pasa ng kapangyarihan ng pinagmula ng daigdig. Taglay ang kaguluhang swerte ng langit at lupa. Gusto mo pang ang tanggapin ko ang ganito. Bulok, maasim at bumabaho sa ilong nakalat. Mas gugustuhin ko pang lunukin sa putikan. Ang nakalalasong dalawang buhay na halimaw na namumunga ng buhay. Kaysa humawak ng ganitong hamak na basura. Ito ay gamit ang 100 taong prutas na zyugo at tira mula sa pino at paulit-ulit na pinong espiritong lunsod sa bundok. Sa loob nito ay may bahid ng napakapuring landas ng apoy. Sigurado kang hindi mo kakainin. Kung gayon, ako na ang mapapasubo. Mortal. Wala kang kaalam-alam sa kapangyarihan ng aking kamahalan. Sapat na. Ngayon, ipagkakaloob ko na lamang sa iyo ang mahirap na gawaing ito. Linisin mo ang dumi at latak ng mundong ito. Ay, napakasama ng init. Ang pamamaraan ng alkemistang ito ay talagang pang-insulto sa mga sangkap na panggamot. Napakaasim. Ang pagbili at pagbebenta ng walang puhunan ang tunay na dakilang batas ng mundo ng paglinang. Tumaas na naman ng 1/10 ang konsumo ng espiritong bato ngayong buwan. Walang pera ang punong sekta. Walang pera rin ang mga punong ng bawat tuktok. Kahit ang maintenance ng malaking pormasyon ng sekta ay sa aking libo na baon kukunin. Ginoong P. Ang pangunahing dahilan ay nitong mga nakaraang araw, napakalaki ng pagkasira ng materyales sa bawat tuktok. At ang kita sa pag-recycle ng basura ay 3 buwan ng sunod-sunod na bumabagsak sa 0. 0. 0. Noon, kahit ang mataas na antas na basura na ibinebenta sa mga naglalakbay na kultibador sa kabundukan, ay may balik na 1 pirasong espiritong bato para sa emerhensya. Saan napunta ngayon ang mga tira? Sino ang namamahala sa libro ng account ng lambak ng basura? Si Jiang Yu, isang ordinaryong disipulong panlabas. Siguradong may nagtataka sa dilim ng ari-arian ng sekta, na nagdudulot ng malaking pagkalugi sa mga yaman. Hindi ko kailanman pahihintulutan na mangyari ang ganitong bagay. Pangkat ng pagpapatupad ng batas. Paligiran ninyo ang lambak ng basura. Narinig ba ninyo? May utang ang sekta sa Kamara ng Kalakalan ng mga lalawigan ng isang bahagi ng kapital. Handa na ang bulwagan ng ugnayang panloob na magsagawa ng malakihang tanggalan. Sabi nila, una munang ilalabas sa sekta ang lahat ng mga walang ambag na tagapagpaganda tulad natin. Kapag nawala ang likas na silungan ng lambak ng basura, lubusang mabubunyag ang aking negosyo ng pagdalisay ng basura. Sa labas, aabot sa 70% ang sansang mapatay ng mga ligaw na kultibador. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng mawala ang ligtas na mangkok ng kanina ito. Gudong, huwag ka nang matulog. Agad mong iluwa ang mataas na antas na tira sa tiyan mo. Kailangan nating magkunwari sa lugar. Ito ay usaping nakataya ang buhay at kamatayan. Ikaw si Jiang Yu. Isang hamak na tagapaglinis lang. Bakit ni isang patak ng takot ay wala sa iyo? Lantang-lantang ang libro ng lambak ng basura. Kailangan mo akong bigyan ng malinaw na paliwanag ngayon. Maliwanag ang sabi ni Ginoong Pei. Ako lamang ang tagalinis. Kung hindi sumasagi sa katawan ang takot, iyon ay dahil ako. Araw-araw na nagsasagawa ng himnastikang pampubliko. Tungkol sa pagkalubog sa utang. Tingnan mo itong mga sira-sira, hanggang saan pa ba pwedeng malugmok? Ba, ako na mismo ang mag-imbestiga. Ay sisil ang lambak ng basura buong araw at buong gabi. Walang tao o bagay ang pinapayagang pumasok o lumabas, kahit kalahating hakbang. Hanapin nino. Kayo, tagapangasiwa Pe. Lahat ng ito ay dumi mula sa pagdumi ng isang espiritong baboy na nasa unang yugto. Nagsimula pa itong umasim. Jiang Yu, bilang isang utusan lang. Hindi lang naglilinis ng basura. Nag-ipon ka pa ng dumi sa bakuran.
Kayo, tagapangasiwa pe. Ito ang ginawang tumpok na pataba na gawa ko mismo. Ipinanukala ng sekta ang pagbawas sa gastos at mas mataas na bisa. Balak kong ibenta ang mga patabang ito sa hardin ng mga halamang espiritu. Para mapunan ang araw-araw na gastos ng lambak ng basura. Madaldal. Kahit itago mo pa sa hukay ng dumi. Mahuhukay pa rin kita. Ipalabas ang utos. Magtatag ng pang-4 na araw at gabi na pangkat ng paglilibot. Ganap na isara ang lahat ng lagusan papunta sa labas. Ni isang langaw, hindi pinapayagang makalipad palabas. Ako ang pinagmulan ng paglikha. Nilulon at isinusuka ang hiningang dilaw ng langit at lupa. Naglalakas loob kang paghaluin ang mga masasarap na tira mula sa mataas na antas. Sa mabahong dumi at gawing isang putahe. Mas gugustuhin pa ng dakilang ako na magutom hanggang mamatay. Kaysa kumain ni isang kagat. Hindi na sabat ng pangkat ng berdugo. Porsyento ng kamatayan, 100%. Ilipat sa mabahong kanal at magkubli sa hangin. Porsyento ng kaligtasan, 100%. Para sa pangmatagalang pag-unlad. Tiisin mo muna ang ilang araw. Hindi ka natatakot mapagnakawan. Takot ka lang na makalimutan ng magnanakaw. Ang kabayaran sa tupa ng sakripisyo ay naipauna ko na. Jiang Yu, wag mong isipin na dahil naglilinis ka lang. Iyan na ang pinakamahalagang inventaryo na nakatago mo. Dumating na ang pagkakataon ko, Zhao Ti, para baguhin ang kapalaran ko. Ganito kabigat. Siguradong pildoras ng mataas na antas iyan. Yaman na ako. Bukas bibili ako ng bagong damit sa loob ng sekta. Bawat sulok may taguan ng aso. Bawat mababang pader nilagyan ko ng tatak na babala. Gusto kong ipahuli ang lalaking nagnakaw sa ari-arian ng sekta. Pero parang may pakpak at hindi mahuli. Ang tradisyon ng sekta namin ay 100 taon na. Malalim ang pundasyon. Bakit napunta sa ganitong kalagayan na hindi na mayahon? Bukas darating ang tao mula sa kamara ng kalakalan ng mga lalawigan para kunin ang sekta. Paano, gusto mo bang matulog sa kalsada ang tagapamagitan na ito? Patay tayo rito. Narinig ko mula sa mga tao sa bulwagan ng ugnayang panloob na magpapahayag na raw bukas ang sekta ng pagkabangkarote at pagputol ng mga utang. Kaming mga utusan sa labas. Lahat ay itatalaga raw sa minahan. Kung bangkarote ang sekta, ibig sabihin isasara ang lambak ng basura. Kung isasara ang lambak ng basura, mawawala ang lehitimong daan para sa pagre-recycle. Masyadong delikado ang mundo ng paglinang sa labas. Hindi ko pwedeng mawala ang kanlungang ito laban sa hangin at ulan. Mukhang kailangan kong gamitin ang pondong iyon. Maghanda ng pondo para sa emerhensya na hindi maaaring galawin. Ang paglinang ay industriyang may mataas na puhunan. At ngayon, oras na para pondohan ko ang sirang kumpanyang ito. Tumalon ka lang sa pader na ito. At ako, Zhao Te, magiging bagong mayaman sa mundo ng paglinang. Mag-invest sa pangkalahatang account ng sekta. Kapalit ng pangmatagalang trabaho. Kahit lugi ang transaksyong ito, mas mabuti pa rin kaysa wala. Harap sa mga malupit na mangyayaring hindi kumukurap. 10 milyon. Misteryosong mabait na tao. Nagbigay ng 1 milyong hiyas na panlunas sa emerhensya nang walang hinihinging kapalit. Hindi mamamatay ang langit sa akin. Hindi mamamatay ang langit sa akin. Ang sekta. Walang sinuman ang pwedeng galawin ang pera ko. Hindi rin pwede si Pizeng. Nakaambang huli pa rin ako sa hamak na magnanakaw. Ikaw pa ang bumangga sa pusa. Magdamag mong pasan ang napakabigat na pakete na iyan at nagtalon ka pa sa bakod. Balak mo bang maglakad-lakad lang? Tama ang sabi ni Pei Guanxi. Wala akong ibinenta ng mga ari-arian ng sekta. Ang nakuha ko lang ay ilang basurang dahon na ayaw na ng iba. Kayang idiin ng mga basurang dahon ang likod mo hanggang hindi ka makatayo ng tuwid. Nahuli ka at nakuha pa ang paninda. At may gana ka pang magpaliwanag. Kunin mo iyan. Ngayon mismo, sisiyasatin ko ang itinatago niyang itim na negosyo. Isang napakalaking bentahan ng palihim. Si Zhao Te, isang karaniwang utusang labas ng pinto, ay laging walang ginagawa sa araw-araw. Alam kong hindi ka simpleng tao. Sige, sabihin mo kung nasaan ang mga tauhan mo.
Ang mga tao ba ng Kamara ng Kalakalan ng mga lalawigan ay nasa likod ng bundok para sa supply? Nakakainsulto, Pei Guanxi. Saan ako kukuha ng ganoong limitasyon? Gusto ko lang makita na araw-araw nakapulot ng pagkukulang ang ulupong na si Jiang Yu. Nainis ako kaya dinala ko rito sa bakuran niya ang pakete. Iyan ay sira lang na bato. Kahit ang nakakatakot na si Jiang Yu ay natatakot dyan. Araw-araw lang namang ginagawa ng mga malinis na utusan ang ehersisyong panghimpapawid. Akala mo ba unang araw pa lang ng inspeksyon ay titingnan ko na ang mga libro? Kumuha ng basahang utusan sa mababang antas bilang panangga ng pana. Magaling din pala ang instinct mo sa pagsunod sa bakas. Baka nga ang sinusulong ni Pei Guanxi ay mataas na antas na espiritual na or na maiwad na porma sa pamamagitan ng salamangka. Yes, bulag na ang mata sa pagiging maaga. Tinatakpan ang pagdaloy ng ugat ng espiritu gamit ang pinakamababang kalidad na kumikislap na pulbos. Ang ganitong mataas at madilim na paraan ng palihim na kalakalan. Paanong maiisip iyan ng isang hamak na utusan tulad mo? Ito nga ang basag na bato. Talagang gusto ko lang yumaman at sumabog ang ulo ko sa pagnanais. Pei Guanxi, pakinggan mo ako. Hanggang sa harap ng kamatayan, matigas pa ring lumalaban. Ang pagbebenta mo ng mga ari-arian ng sekta. Ang nagdudulot ng halos pagbagsak ng sekta, at ikaw ang klasikong nasa likod ng malagim na pangyayari. Dapat kang parusahan ng mabigat. Ipadala si Zhao Tei sa kulungan ng mga espiritual na hayop sa likod ng bundok. Parusahan siya ng 3 buwan sa pagbubuhat ng dumi ng espiritual na baboy sa unang antas. Upang magsilbing babala sa iba. Nalutas na ang krisis sa lambak ng basura. Iurong ang bigas na kabayo. Alisin ang selyo. Kailangan ako mismo ang magdala ng batch ng ebidensyang ito. Para humingi ng merito sa punong sekta. Kanselado na ang alarma. Maaari ka nang lumabas. Ikaw na ulol na mortal. Ako ang pinagmumula ng paglikha. Nagkalakas loob ka pang paghaluin ako at ang atsarang matagal ng pinaasim na 100 taon. Sa iisang sisidlan, bababa ako ng hatol mula sa langit. Kapag buhay, saka ka palang may maipapakita. Kung hindi kita isasara roon. Ang salamin ni Pei Zeng sa pagsisiyasat. Kagabi pa lang, ginawa ka ng butil ng kalkulasyon. Ang mga baliw na tagatanggapan ng panloob na gawain na nag-iinspeksyon ay napaurong na. Naitulak na ni Zhao Ti ang munting kulob. Napanatili nating buo ang budget. Praktikal. Ang mundong ito ng pagsasanay ng mga immortal. Mas nakakatakot pa ang audit kaysa sa mga demonyong nakikipagsabwatan. O ikaw na ulupong na mailikas na talino. Kumain ka na, magdiwang tayo sandali. Isa.3. Para mapanatili ni Elder He ang lugar na ito ng trabaho. Ako ang sumagot ng napakalaking gastos sa operasyon. Kapag naubos na ang lahat ng pera, babalik din iyan, hindi ba? Dahan-dahan sa paglilinis ng sahig. Lagi namang may kikitain. Sa pagwawalis ng sahig, hindi ko pa rin alam kung hanggang kailan paabot ang susunod na henerasyon ko. Kailangan palawakin ang pangangailangan sa loob. Iayos muli ang supply chain. Agarang ipatawag ang pinakamataas na opsyon, si Lu Jincheng. Dalhin mo ang lahat ng mga supot mo at humarap ka sa akin. Boss Jiang. Pwede bang bahagyang ayusin ang espesyal na daanan mo? Ako ang pinakamagaling na tao ng Kamara ng Kalakalan ng mga lalawigan. Tuwing dumarating ako, naaamoy ko ang sarili kong amoy ng basag na tanso at kalawang na bakal. Kahapon lang nag-inspeksyon ng mga libro ang sekta. Dapat seguridad ang nauna. Gusto kong buksan mong muli ang daang itim na pamilihan. Sa labas na yon, ang 3 malalaking Kamara ng Kalakalan ay parang mga ibong nakapaligid sa pagkain. Lahat ay nakatutok sa supply ng espiritong likido. Sa ganitong pagkakataon, napakataas na ng presyo sa panganib ng paglabas ng paninda. Mas mataas pa rito ang kadalisayan kaysa sa huling batch ng halos isang bawas. Saan mo ba nilimas ang bangkay ng isang sinaunang makapangyarihan? Ito ang unang batch ng maramihang produkto na ganap na malinis at maayos. Napakababa ng gastos. Sapat ang dami ng produksyon. Kailangan kong maibenta mo lahat ng batch na ito sa loob ng 3 araw. Boss Jiang, alam mo ba kung gaano kahalaga ang batch na ito? Kung itatapon ito diretso sa itim na pamilihan, mang-aakit lang ito ng mga baliw na asong mag-aagawan at magkakagatan. Kailangan natin itong balutin. Kailangang ayusin ang disenyo at ikwento ang pinagmulan. Paano ito ikukwento? Baka may bumili nito ng malaki ang gastos dahil lang sa kadalisayan na ito. Tiyak na hindi yaong mga pulahaw na walang sala ang nakakapulot ng kala.
Dapat nating tutukan ang mga hangal na mayayamang anak ng mga pamilyang mataas ang antas. Bigyan natin ito ng bahid ng lumang panahong misteryo. Ibalot natin na parang sinaunang lihim na teknik at 3 putahe sa isang hango. Ako ang bahala sa marketing at sa daan ng distribusyon. Ikaw ang bahala sa supply. Tinitiyak kong hindi aabot sa kalahating buwan. Ang mga mariringal na kliyente sa buong timog na rehiyon ay mag-aagawan para maunang makakuha nitong sinasabing sinaunang paninda. Napakaingganyo nito. Ang lasa nito mismo ang punto. Kapatid na Loo, talagang may malasakit ka. Ang bagay na ito ay dinadala at pinupuntirya ng maraming kamara ng kalakalan. Napakalaki ng ginugugol nilang lakas at puhunan. Mula sa isang bagong nahukay na sinaunang guho sa malayong panahon. Nakuhang sinaunang espiritong likido na yari sa teknik ng pag-aalay. Tingnan mo ang pinakailalim ng bote, ang bahagyang lihim at malalim na kulay. Iyan ang halimuyak ng langit at lupa na pinahinog sa loob ng mahabang panahon. Kay ganda ng lasa nito. Ang unang lagok ay napakapait na tila dinaanan ang libo-libong taon. Ang panimulang tono sa lalamunan ay para bang nakita ang pagkalanta ng pulang alikabok at ng mga lumang panahon. Pagdating sa gitnang tono, biglang pumuputok ang espiritong enerhiya sa dantyan. At biglang sumisirit ang isang di masukat na aftertaste ng matinding kasaganahan. Hindi na aabot ng karaniwang tao ang ganitong antas. Ang aftertaste na ito ng kasaganahan ay talagang ang pinakamaningning na pagpapala ng mga sinaunang dakilang nilalang para sa susunod na salinlahi. Ang presyong itinakda sa loob ng kamara ng kalakalan ay 8,000 espiritong bato. Ngunit kung isasaalang-alang ang kapatid na Jayang, 8,000 pa lang iyon. Inaapi mo ba ang boteng ito? Sinasabi mo bang kayang dalhin nito ang pinakamataas na kagandahan ng sinaunang likas na kabagsikan ng langit at lupa? Sobrang mura na niyan. Ang pagiging mura nito ang lalo kong pakiramdam. Hindi ito bagay sa katauhan ng lehitimong anak ng pamilya na katulad ko. 24,000 espiritong bato. Akyatin ko mismo ang presyo ng 3 beses. Kung gayon, magkano na lang kaya ang ganitong napupuno ng pait ng mga taon na mabuting bagay? Ako, si Sulingin, kukuha niyan kahit magkano. Mataas ang loob mo. Ang taglay mong alindog ay mas nakakasilaw pa kaysa sa espiritong batong ito. $24,000, bawas na ang bayad sa daan, 3% ang kunin. 7 Haitian. Ikaw ang kumuha ng 7,002. Ako naman ang kukuha ng 14,400. Kasama na ang naunang 3 bote. Ngayong gabi, aabot sa 57,600 ang kabuang pumasok sa libro. Boss Jayang, inilabas namin ang mga anak ng mga pamilyang may kaya sa gulong ni Sulingin. Ngayon, lahat sila ay nababaliw na. Kahit saan ay nagtatanong-tanong sila. Ang presyo ng pagbili sa itim na pamilihan para sa handmade na sinaunang likidong ito ay tumaas na ng 3 ulit dahil sa isang tao lang. Ang bagay na bihira ang siyang mahal. Masyadong mataas ang itinaas ng presyo. Tiyak na aakitin nito ang mga tunay na mababangis na aso sa loob ng sekta na may pera. Kailangan nating kontrolin ang dami ng ilalabas na paninda. Hindi na natin abutin. Umabot na ang hangin na ito sa loob ng sekta. At nabalitaan kong may ilang issue raw sa panig ng mga nagsasanay ng espada. Sa lalong madaling panahon, magkakaroon ng malaking bugso ng walang katuturang paggastos. Walang katuturan nga. Gaya ng mga hindi nagdadalawang isip na ubusin ang yaman ng pamilya. Narinig kong noong nakaraang buwan, nabigo kang sumubok na linawin ang sariling pundasyon ng espada. Kaya sa pagsasanay ng espada, ang mahalaga ay palaging unahan. Pero tingnan mo ang kalagayan mo ngayon, sobrang kawawa. Ni ang espiritong likido para sa paglinang ng sariling lumilipad na espada ay hindi mo mabili. Ano bang kaliwanagan ang pinagsasabi ng pundasyon ng espada? Sa paglanghap lang ba ng hilagang hangin? Ikaw na nanlalamig at mapaklang kahoy na espada, ano ang ikukumpara mo sa akin? Kami, mga tagapagsanay ng espada. Ang sarili namin ang nililinang. Hindi mga panlabas na kayamanan. Sa ibabaw ng laking paligsahan ni Xi Mingzhao. Ang espada ko na ang sasagot sa iyo. Ang sarili. Pati ang mga ukit sa balabal mong mahika ay kumupas na. Pero nagsasalita ka pa tungkol sa sarili. Sa mundo ng paglilinang, yaman pa rin ang batayan. Kakabili ko lang ng isang malaking batch ng pinakamataas na sinaunang espiritual na likido sa black market. Samantalang ikaw, namumulot lang ng bulok na dahon sa likod ng bundok para mabuso. Kapatid na Loo, kailangan ko agad ng 100,000 batong espiritu. Kapatid na Shen, ikaw ang itinakdang punong alagad ng sekta. Paano ka magkukulang sa ganitong kaliit na halaga? Pero pag-uusapan muna namin ito sa Kamara ng Kalakalan. Hindi maliit na halaga ang 100,000 batong espiritu. Napakataas ng interes sa pautang. Malubhang na pinsala ang pundasyon ng iyong paglilinang. Kung kulang ka sa sapat na dekalidad na espiritual na likido para sa pagpapagaling.
Mahihirapan nang umunlad ang puso ng iyong landas ng espada. Dahil sa sari-saring yaman, nakalamang na Siksing Mingzhou. Hindi ako maaaring matalo bago ang paligsahan ng sekta. Ito ang minanang palawit na jade ng aming angkan. Idadagdag ko rin ang 3 taon kong supply bilang punong alagad ng sekta. Bilang kolateral. Napakadirekta mo, kapatid na Shen. Para mapanatili ang dangal ng isang tagapagsanay ng espada. Ano ba ang halaga ng kaunting interes? Pirmahan mo at isang lana. Ihahanda ko agad ang cash para sa iyo. Ano iyan? Hindi ganoon karami ang bayad sa kargamento ngayong gabi. Ang prinsipal ng pautang ni Shenhe ay ipinanghamak niya sa kayamanan ni Xi Mingzhou. Kakautang lang niya sa akin ng 100,000 batong espiritu sa napakataas na interes. Naisip kong kung nakatinggal lang ang pera sa bodega. Mas mabuti pang gamitin iyon para bumili sa iyo ng maramihan. Kukunin ko ang komisyon ko ayon sa napagkasunduan. Bayaran ang kargamento ayon sa kasunduan. Kung gayon, para bumili ng espiritual na likido natin si Shenhe. Umuutang siya sa iyo ng pera. At gamit ang pera ni Shenhe, sa akin ka bumibili ng espiritual na likido. Pagkatapos, ang espiritual na likidong ginagawa ko, ay ibebenta ko rin kay Shenhe sa mataas na presyo. Perpektong paikot na daloy ng pera. Boss Jiang, ito ang alindog ng pananalapi. Hindi na ito pananalapi. Paggawa na ito ng kasalanan. Pero dahil dumating na ang cash, tanggapin na natin ang order. Ang dami ng kailangan gawin para sa 100,000 batong espiritu. Buka ang bibig at lumunok ka lang. Huwag titigil. Taglay ko ang kapangyarihan ng pinagmulan ng langit at lupa. Ako ang namamahala sa magulong daloy ng kapalaran. Paano mo ako ituturing na sisidlang pinagtatapunan ng kung ano-anong basura? Maasim at mahirap lunukin ang mga sirang gamot na ito. Muntik nang bumara ang daloy ng enerhiya ko. Kahit mahirap tunawin, kailangan pa ring lunukin. Dahil sa init ng merkado, puno na ang mga order hanggang sa susunod na buwan. Maglabas ka pa ngayon ng isang patak ng espiritual na likido. At madadagdagan ng 1 dangkal ang pader ng lambak ng basura. Luo Jincheng. Narinig kong umutang sa iyo si Shenhe, ang pobreng iyon. Pupunta raw siya sa black market para bilhin ang bagong kargamento mula sa misteryosong supplier. Talagang napakabilis kumalat ng balita, kapatid. Bukas ang aming kamara ng kalakalan sa negosyo. Natural, ibinibenta namin sa sinumang may pera. Ako na ang sasagot sa buong kargamento ng misteryosong supplier na iyon. Ano man ang presyong ialok ni Shenhe, dodoblehin ko iyon. Sisiguraduhin kong sa black market, wala siyang mabibili kahit isang patak ng tubig panghugas. Sa malaking paligsahan sa susunod na buwan, ipapaunawa ko sa kanya, na sa harap ng ganap na kapangyarihang pinansyal. Walang halaga ang isang henyo. Boss Jiang, may malaking problema. Nabaliw na si Xi Mingzhou. Para tuluyang idiin si Shenhe, inubos niya ang buong reserbang pondo ng kanilang angkan sa black market. Magkano ang ibinuhos niya? Lahat ng sinaunang espiritual na likido sa merkado ay winalis niyang ubos. Ang kasalukuyang presyo ng bentahan sa black market ay itinaas niya ng mag-isa sa presyong panglangit. Nagsimula ng manggulo ang mga malalayang magsasaka at maliliit na angkan. Umaabot na sa sukdulan ang produksyon. Ang mapaminsalang pagmamanipula ni Xi Mingzhou sa presyo ay biglang magpapalaki sa ating cash flow. Hanggang sa hindi na ito maitatago. Pagdating ng oras, ang bulwagan ng ugnayang panloob at ang samahan ng kalakalan ay susundan ang bakas at magsasagawa ng investigasyon. Kung gayon, ano ang gagawin natin? May perang kikitain pero hindi kumita, napakalaking tanga. Pero wala tayong panindang maihatid. Lalapalapain tayo ng mga ulol sa black market. Kung umabot na sa sukdulan ang produksyon ng dalisay na espiritual na likido, dagdagan natin ang produksyon. Magdagdag ka ng tubig. Boss Jiang. Babalatan tayo at paghihiwalay-hiwalayin ang tagapagpatupad ng batas ng black market. Bumili si Xi Mingzhou ng panlinis ng paa sa presyong panglangit. Kapag nalaman niyang papatayin niya tayo. Sino bang nagsabing lolokohin natin siya? Malinaw nating sasabihin ito sa lahat. Na 79% nito ay tubig. Patay ka na. Nababaliw ka na ba? Sino namang gagastos para bumili ng bagay na alam niyang tubig lang? Ginoong Luo, sugalero ka talaga. Ibalot natin ito bilang sinaunang espiritual na likidong blind box. Sabihin natin sa merkado na bawat blind box ay naglalaman ng bakas ng sinaunang aura. Bawat blind box ay may kaunting sinaunang aura. Bagamat malaki ang posibilidad na ito ay diluted na bersyon. Kapag nakabunot ka ng 1,000 piraso, garantisadong may isang bote ng pinakamataas na uri ng dalisay na bersyon. Walang katotohanan ang chismis na iyan. Hindi talagang totoo iyon. Nagkaroon ng pag-asa ang henyo at ang mahirap na malayang magsasaka na kayang bumili nito. At para malampasan si Shenhe,
Tiyak nagagastos ng todo si Xi Mingsu para makuha ang garantisadong premyo. Binili ni Xi Mingzhao ang buong sinaunang espiritual na likido. Tumaas ng 10 ulit ang presyo. Hindi na namin kayang bumili kahit latak na lang. May batas-batas pa ba sa black market na ito? Huwag kayong mabahala, mga Ginoo. Bilang pasasalamat sa publiko. Ang samahan ng kalakalan ay naglunsad ng sinaunang lihim na lupain na blind box. Abot kaya ang presyo? Walang daya, bata man o matanda. Bagamat karamihan ay diluted na bersyon. Kung sasamahan ka ng swerte sa kapalaran. May maliit na pagkakataon kang makabunot ng pinakamataas na uri ng sukdulang dalisay na bersyon. Mayroon pa itong garantisadong premyo kada 1,000 bunot. Kapag umabot sa 1,000 bunot, tiyak na lalabas ang pinakamataas na uri. Ha! Ang mahirap, mananatiling mahirap. Umaasa na lang sa ilusyon ng swerte. Ginoong Luo, kunin mo agad para sa akin ang 1,000 blind box. Ngayon ay ipapakita ko kay Shenhe kung ano ang tunay na bigat ng yaman. Tubig na naman. Ito na ang ika-800. Niloloko ba ako ng lintik na Luo Jincheng na iyon? Kapatid na Xi. Lubusan nang naubos ang cash flow ng angkan ngayong buwan. Naniningil na ng utang ang lahat ng tindahan. Itutuloy pa ba ninyo ang pagbubunot? Bumunot ka lang. Napakalaki na ng ibinuhos kong pera. Itigil mo na ngayon. Hindi ba masasayang lang ang mahigit 10 milyong batong espiritual na nagastos natin? Iyan ang tinatawag na sunk cost. Isang lamo ang titulo ng lupa ko. Malapit na ang malaking paligsahan ng sekta. Gagamit ako ng pinakamataas na uri ng espiritual na liwanag sa entablado ng labanan. Para mabulag ang mga mata ni Shenhe. 100,000 batong espiritual. Hindi man lang iyan umabot sa 10 bahagi ng yaman ni Xi Mingzhao. Malinaw ang puso ng espada. Hindi kaya pati ang makamundong baho ng pera ay hindi ko malabanan. Narinig mo ba? Dahil sa pagbubunot ng blind box na iyon. Muntik na niyang isang lapati ang lumang tahanan ng kanilang angkan. Ang presyo ng pinakamataas na uri ng espiritual na likido ay isa ng astronomical na halaga. Wala man lang kakayahan ang karaniwang tao na masulyapan ito. Wala na kahit ang karapatan na makipag-agawan. Ang buong buhay kong panula ay sa huli mauwi sa kahirapang ito. Discount pa ng 8% ang tansya ng kontrata ni Xi Mingzhao. Ibawas ang gasto sa pakete ng pangit na blind box. Mabuti. Ang lukso ng utang ng sekta sa nakalipas na kalahating taon ay lumubog na. Hahaha, Boss Jiang. Nababaliw na si Xi Mingzhao. Sinipsip niya ang lahat ng kapital sa buong pamilihan. Ang round na ito natin ay talagang lubos na walang awang pakinabang. Hindi, tawag dito ay tumpak na pagbubukod ng merkado. Ang high-end na pamilihan ay nilimas na ng blind box. Ngayon, dapat puntahan na natin at kunin ang dekalidad ng mga kliyente sa lumubog na pamilihan. Kapatid na Jiang, naparito ka ba upang maglinis ng butas ng kuweba? Sayang, wala nang mapagkakitaan dito. Ngunit ang mga basurang ito ay maaari mong pulutin. Naparito ako upang magbigay ng tumpak na pag-ahon sa kahirapan. Kapatid na Shen, tingnan mo ito. Ang walang halong salansa ng espiritual na alon na ito. Nasa dilim ito. Purong espiritual na likido na pinaputok ni Xi Mingzhao hanggang sumirit ang presyo. Paano ka nagkaroon nito? Walang marikit na pakete ng blind box. Walang patong na tubo ng mga namamagitan. At wala ring dagdag na peke at malabis na buwis ng nakabubulahaw na ulo. Ito ang 100% purong espesyal na bersyon. Presyo sa loob ng pabrika, 1/10 lamang. Kalahati. Iyan ang napakalaking yaman na hindi ko kayang pasanin. Hiram mo sa akin ang 10,000 espiritual na bato. Sa kasalukuyang presyo ng mga bilihin. Kahit bumili ng takip ng botelya ay hindi sasapat. Kung kulang ang pera, pwede itong ibawas sa lakas paggawa. Sa susunod na 30 taon, ang lahat mong karapatang bawiin ang mga nalaglag na bagay sa pagsisiyasat sa mga lihim na lugar. Kasama ang hachian sa gantimpala sa panalo sa malaking paligsahan. Dagdag pa ang tungkuling tumulong sa paghahati ng kahoy sa lambak ng basura. Para sa landas ng espada, kahit nasa harap ay bangin na kasinlalim ng wala sa sukat. Wala akong magagawa kundi tumalon. Bago tumalon sa bangin, pakilagda at ilagay ang tatak dito. Hindi pwedeng lampas sa takdang araw. Araw-araw ang interes. Mabuti, malinaw ang mga marka. Kumpleto ang mga fingerprint. Masaya ang pakikipagtulungan kay kapatid na Shen. Tandaan mo, bukas sa malaking paligsahan, mas mabigat ang kamay mo ng kaunti. Kung mas marami kang napapamutol na sandata, mas mabilis ang takbo ng plano mong bayaran sa loob ng 30 taon. Mas bibilis ang paglayo mo. Uwi muna ako para matulog.
Maliwanag ang puso ng espada. Sa wakas ay nahawakan ko muli ang aking espada. Naubos na rin ang pera sa kontrata ng lupa. Ika-1,000 ng blind box ito. Tumahimik ka, mabigat ang pundasyon ng pamilya Ksiko. Ang munting halaga ng espiritual na bato ay ano nga ba? Nandito mismo ang pambihirang produkto na maabot sa 1,000 pukpok. Hahaha, pambihira. Nakuha ko. Shenhe, ano ang ipantatapat mo sa akin? Ang malaking paligsahan bukas. Gagamitin ko ang sinaunang pundasyong ito. Upang lubusang durugin ang nakakatawa mong kayabangan. Peizeng, ang gastusin sa pagpapanatili ng lugar ng malaking paligsahan. Sa bulwagan ng ugnayang panloob. Talaga bang kahit isang espiritual na bato ay hindi na mailalabas? Nabutas na ng sekta ang puwang para punuan ang pagtagas ng mga basurang materyales. At ang mga dating utang. Ang kasalukuyan nating talaan ng mga account. Mas malinis pa kaysa sa iyong pribadong bodega. Ang mungkahi ko ay kanselahin ang lahat ng gantimpalang materyal sa malaking paligsahan. Palitan ng mga parangal na may dangal sa kabihasnan at reputasyon. Sige na rin. Walang pera, ano pang pampasigla para sa mga batang kuneho na iyon? Ipasa mo ang kautusan ko. Lahat ng gantimpala sa kasalukuyang malaking paligsahan ay kanselado. Kanselado ang mga gantimpala. Nawala ang kinang ng mga henyo sa loob ng sekta na iyon. Sino pa ang lalaban ng matindi? Hindi ako lalaban ng todo. Saan pa ako kukuha ng napakaraming pira-pirasong pambihirang sandata? Ang pamumuhunan sa lupa sa umpisa ay para sa pagkuha ng mga itinapong materyales sa huli. Ito ay maayos na komersyal na pagkakaltas ng gastos. 10 milyong piso. At isa na namang malaking anonymous na sponsorship fee. Nakatalaga iyon para sa maintenance ng venue at pagbili ng premyo sa malaking paligsahan. Walang bakas ang daloy ng perang ito. At ang misteryosong mabuting loob na iyon. Pagpalain nawa ng langit ang ating sekta. Hindi lang pinanatili ang mga premyo sa paligsahan ngayong taon, kundi doble pa ang itinodo. Kapatid Naksi, tiyak na matutuwa ka na sa inaambang dekalidad at medyo malungkot na sa plot ni Shenhe. Pagdaan mo, huwag kang magpalampas. Bumili ka na bago maubos. Kapatid Naksi, para maamoy ninyong lahat kung ano ang tunay na pait na may amoy ng sinaunang pinanggalingan. Ito ang totoong amoy ng marangal na angkan. Ang amoy na ito ng mga peking kagamitan at bagay na panlaban sa langit, pag nalanghap ng mortal. At ang maasim at nakasusulasok na amoy ng murang glow powder. Nasusuka ako. Ito ang hilaw na materyales na hindi pa napoproseso. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Pati ang iyong minanang espada ay mukhang ginawang tapakan na rin. Gumamit ka lang ng sirang kahoy na espada. Tapos gusto mo akong harangin sa katawan kong gumastos ng 10 milyong piso. Na may nakatayong panangga na hindi matitinad. Pero ang pasan ko ay ang 30 taong bigat na hindi mo maisip. Ihanda. Ihanda ang pagkain. Hindi ba kahit espada ni Shenhe ay hindi mo na kayang bilhin? Mabuti na lang at sa araw na ito ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kahulugan ng sinaunang pinanggalingan. Narinig mo ba? Ang amoy ng panahon at karanasan. Ito ang matandang, pinakintab na paglinang na pinagdaanan ng panahon. Ay! Bakit parang kalderong nasunog sa kusina ang amoy nito? Ang hamak na alalay ay alalay lang. Saan mo payaasa ang pag-unawa sa daan? Ito ang tinatawag na payak at likas na ganda. Kapatid Naksi, 7 kulay na makinang na limitadong saplot ni Shenhe, 500 espiritong bato. 1 piraso. Ang saplot na malungkot ang dating ni Shenhe ay 2 piraso lang. Sa mababang halaga ng espiritong bato, mabibili mo na, saka ka na lang humiwalay. Ang espesyal na gamit sa paligsahan ay para ipakita ang panlasa. Tama lang na si kapatid ay bumili ng murang saplot.
Ang pagsuporta sa mahihina ang tunay na romantika ng mga maliliit na malayang naglilinang. May isang ang gumastos ng 10 milyong espiritong bato sa buong katawan. Puro kinis lang pero hungkag, basag na tanso at kalawang na bakal. Samantalang ang isa naman, kahoy na espada lang ang hawak. Pero ang ginastos na halaga ay kasing bigat ng 2 tanso na plaka. Talagang sukdulan na ang mga kabataan ngayon sa hindi kapani-paniwala. Ang agwat ng halaga ng kagamitan ay parang isang buong antas. Kung aatake siya sa ganyang ayos, ang unang masasaktan ay siguradong ang mga mata ng nanonood. Mortal lang. Ang buong mesa na ito ng mga peking kagamitan. Pati ang mapanghing murang glow powder. Ang asim ay tumatagos hanggang langit. Ako ang pinagmulan ng paglikha. Hindi ko kakayaning amuyin ang ganitong basura at masusuka na ako. Ibalik mo. Huwag mong sabihing basura. Ito ang nakahanda ng pumasok sa bodega at kikitain pa. Mataas na antas na asset na itatapon. Isipin mo muna ang sariling ipon at magtiis. Iyan ay mababang kalidad na paninda na hinaluan ng tubig. May lason pa nga. Buksan mo ang sinaunang banal na kapangyarihan para sa akin. Ang ikatlong antas na pananggalang na salamin, presyo sa merkado ay 500 espiritong bato. Tinatayang madudurog ito at maitatapon bilang scrap sa halagang 5 piso. Ang 7 kulay na ulap na sandalyas ng espiritong bato ay puro kinanglang pero hungkag. Naisamang hibla lang at naibenta pa ng 20 piso. Kabuang 1,300 piso. Ang netong kita mula sa pagbawi ng mga mababang uring espiritong bato. Kung hindi mabasag ngayon si Shenhe, ako mismo ang magpapatapon sa iyo bilang panggatong. Tingnan ninyo, ito ang pundasyon ng aking sekta. Ito ang henyo ng aking sekta. Ang ganitong saganang liwanag ng espiritu. At napakagarang kagamitan. Sino ang magsasabing nalugi na ang aking sekta? Lumitaw ang bitak sa ikatlong pirasong ladrilyong kinggu sa silangang gilid ng ring. 300 espiritong bato para sa pagkukumpuni. Lumalagpas na sa kapasidad ang lakas ng proteksyon na pormasyon. Tumaas ng 20% ang konsumo ng espiritong bato. Huwag mo nang tapakan, ikaw na talunan. Isang yaring pambihirang kasuotan ang nabasag ang isang piraso ng Laker. Muling nag-aalab ang talaan ng accounts ng bulwagan ng ugnayang panloob. Hindi ko ito kailanman papayagan. Sa harap ng mga yaman na pangwakas ng pagkabihag. Ni isang kusing ay walang halaga ang iyong espada. Lumuhod ka. Malambot na ulam. Para sa 30 taon ng kalayaan, dagdag bayad pa. Oras na para tumanggap ng panauhin. Ito ang pundasyong patong. Ito ang walang kapantay na kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng pinakamataas na blind box. Mamatay ka na, Shenhe. Sobrang nakakagulat. Ang makinang naliwanag na makulay sa 5 kulay. Ang nakakasilaw na amoy na ito. Ito ang pormasyon ng isang sinaunang dakilang makapangyarihan. Talagang makulay at maningning. Talagang malakas ang pananalapi ng aming sekta. Ang ganitong uri ng espesyal na epekto ay hindi bababa sa may halagang 10,000 espiritong bato. Lakas espiritu, lagpas 300%. Bawat paglabas niya ng liwanag. Ang pansamantalang imbaka ng dakilang pormasyon ng proteksyon ay nasunog ng 10 piraso. Sandali, tumigil ka muna. Ikaw na gumagalaw na butas sa salapi. Kung mapaliko ang isang tabak na ito, hindi lang mawawala ang hati ko sa gantimpalang paligsahan. Pagbalik ko, kailangan ko pang magpakatay ng 500 gin na kahoy. Kaya magmadali ka ng magpira-piraso. Impossible. Ang aking sinaunang alindog ng dao.
Ang ika-4 at ika-5 pirasong ladrilyo sa silangan ay nabasag din. Wasak na wasak ang aking year-end bonus. Bakit ang alindog ng Dao ay parang putik sa kanal? Dekadang piraso ng basahan ng parehong uri ng tabak Dao na ang kaisahan ay sa balangkas ng espada. Isang hanay ng mababang uri na espiritong bato. Damhin ang alindog ng napakasimpleng kaisahan ng espada. Biliin agad. Masyado kang nakadepende sa mga hungkag na panlabas na bagay na iyon. Ang tunay na lakas ay kailangang pagbayaran sa loob ng 30 taon. Hindi sa pamamagitan ng pawis at dalisay na puso ito mapapalitan. Hindi ang aking pinakamataas na blind box. Gumastos ako ng malaking halaga. Pakiusog ang paa mo. Naipit ito hanggang sa masira ang aking mataas na antas na maaaring i-recycle na tirang dumi. Ang ibinaon ay bagaman mahinang kalidad na makinang na pulbos. Pero ang metal na pundasyon ay di hamak na ikatlong antas. Pagbalik ay pwede pa rin gamitin matapos hugasan. Ito ay scrap na bakal. Isinanla ko ang titulo ng pamilya. Nagbunot ako ng 1,000 blind box. Para ipalit lang ang mga basurang ito. Ang scrap na bakal ay may dangal din. Tinatayang netong kita ay 13,000 piraso. Kapatid na Shen, ang mababang uri na espiritong bato. Masayang pagtutulungan. Ang perang ito, automatiko nitong ibabawas ang susunod mong buwang target sa pagkakatay ng kahoy. Refund sa itim na pamilihan. Hindi tama, talagang hindi tama. Matapos mabasag ang pambihirang kasuotan ng batikang henyo ng loob ng sekta. Paano naging umabot sa 70% at 70% ang pagtagas ng espiritong enerhiya? Muli nang lumampas sa linya ang pinsala ng mga mataas na antas na basurang gamit ng sekta. Talagang malubhang lumabis na naman. May tiyak na loob na magnanakaw ng mga ari-arian ng sekta. Magtatag ng espesyal na pangkat sa pagsisiyasat. Lilipulin ko ang buong panlabas na sekta at ipapaharap sa langit. Karaniwang tao. Agad ninyong alisin ang mga hamak na bagay na ito na nagpapakawala ng mabahong amoy. Lunas na usok ng sinaunang pagbabago. Ay talagang maaalis ng mahinang kalidad na makinang na pulbos ang mga ito. Tiisin mo lang, ito ang paunang hakbang tungo sa kayamanan. Bagaman sa ibabaw ay bakal lang. Pero kung lilinisin ng husto ang metal na pundasyon, pwede pa ring maibenta sa magandang presyo. 3 antas na pananggaling salamin, basag na piraso, muling pinanday. Bawas presyo na 200. Ang putol na pinakamataas na uri na espada ay ipagbibilang-bilang 40 at 50 batay sa bigat ng scrap na bakal. Dagdag pa ang 7-7-8 na aksesorya. Yitset, netong kita ay 13,000 piraso. Ang kalidad ng mga espiritong bato ay halos wala namang diferensya. Ito ang pananda ng tabak ng hinaharap ng sekta. Ito rin ang panghabang buhay kong kabuhayan sa ikalawang kalahati ng buhay ko. Dapat itong itago sa pinakamatataas na antas ng seguridad. Kapag buhay, saka lang may labas. Pera lang ang napupunta sa kaha de seguridad. Sa mundong ito ng pagsasanay, saka lang may konting pakiramdam ng seguridad. Impossible. Talagang imposibleng mangyari iyan. Sa silangang bahagi ng entablado, 5 pirasong ladrilyong kinggo ang durog na durog. 15,000 espiritong bato ang halaga ng pagkukumpuni. Malaking hanay ng pangangalaga sa sekta. Sobra na ang lakas espiritual na nakaimbak at nagsimulang masunog ng mahigit kalahati. Ang pinakanalalayo sa katotohanan ay yung mga nasirang labi ng kagamitan na binasag ni Xi Mingzhao. Sa entablado, lumipad ng walang pakpak. Ang antas na pagtagas ng espiritual na lakas ay 79%. Ito ba ay pinsala sa labanan? Malinaw na may gumawa nito sa harap ng maraming saksi. Tinambak ang mga materyales na mataas ang antas at ginawang basurang bakal. Tapos inipuslit sa itim na pamilihan para pagtakpan ang pera. Iparating mo ang aking utos. Agad magtatag ng espesyal na pangkat para sa pagsusuri sa pananalapi. Maghigpit sa pagbabantay sa labas buong araw at walang patid. Lahat ng mga disipulo at mga tagapaglingkod na nakatira roon. Hindi rin dapat palampasin kahit isang patak ng daloy ng pera ng langaw.
Tandaan ang mga taong sobra gumastos at malayo sa nakatakdang sahod at benepisyo. Dahil ang salarin sa likod ng tabing ay nangahas ng ibenta ang ari-arian ng sekta. Tiyak na lalabas ang bakas ng pagtagas ng pondo. Nakita mo ba ang materyales na ito? Ang kinang na ito ang pinakabagong modelo ng pabilyon ng 1,000 kayamanan. Katay, hindi ba kakapadala ka lang sa likod na kabundukan? Dahil 3 buwan kang nagpagulong-gulong sa dumi ng mga espiritong baboy. Bakit bigla kang naging napakagalang? Maghanap ng dumi. Iyan ay palihim na pagbabantay. Matagal ko nang sinasabi bilang si Zhao Tai. Maaga o huli, aasa ako sa sarili kong galing para baguhin ang tadhana. Ngayon isa na akong taong may malaking negosyo at malaking bentahan. Maglabas ka lang ng kaunting balita. Sapat na para pakainin ka ng habang buhay. Malaking bentahan. Isang hampas lupang tagapulot ng dumi. Biglang yumaman at naglakas loob pang magmalaki sa harap ng lahat. Siguradong ito ang lumang supit ng iligal na operasyon sa online. Hindi pantay ang hasyan. Lumabas para magmayabang ng yaman. Dakpin siya. Hoy, ano ba ang ginagawa mo? Wala akong ninakaw. Nakapahinga ako ngayon. Hindi pa tayo nakapag-ayos ni Zhao Tai sa huling ninakaw niyang peking mineral. Ngayon nagkapagmalaki ka na. Naglalakas loob ka pang makialam sa panloob na sekta. Ipinagpalit ang malaking panakot na ari-arian. Anong malaking panakot? Anong ipinagpalit? Hindi mo pwedeng dahil lang mukhang maganda at maunlad ako. Ay basta na lang akong hulihin. Kape. Ang taong may kasalanan pa ang nagmamatigas at nagdadahilan. Dalhin siya sa silid ng pagtatanong sa bulwagan ng ugnayang panloob. Ngayon, kailangan kong patahimikin siya. At bubunutin ko rin ang ugat ng masamang puwersang ito sa likod nito. Sabihin mo kung saan galing ang napakalaking utang na iyon. Sino ang pinagmulan mo? Ang piling sandata ni Xi Mingzhao. Inyo bang pinalitan ang balot? Pinagbintangan mo pa ako ng mali. Talagang wala akong pera. Wala nga akong pambili kahit isang simpleng bon na gulay. Wala kang pambili ng bon. Hinahawakan mo ang isang pangkaraniwang espiritu at paikot-ikot kang nagpapasikat sa labas. Akala mo ba bulag ang mga mata ko? Kape, mali na mong tingnan iyon. Hindi iyan espiritong bato. Iyan ay anting-anting na malapit nang mawala ng bisa. Naiisip ko nga, kapag nagbihis ako na parang mayaman, sa tuwing pupunta ako sa bahay ng nakatalagang espada para mangalap ng sira, ay walang ibang mga has basta-basta na lang agawin ang teritoryo ko. Nakalusto ako ng 2 pirasong mababang uring espiritong bato sa itim na pamilihan. Nakabili ako ng pinakapangit na anting pampantasya. Dahil nakarating ka na sa itim na pamilihan, may nakita ka ba kamakailan? Kung sino sa sekta ang gumagasta na parang tubig? O biglang nakatanggap ng malaking halaga ng salapi? Lalo na iyong mga na dati ay lubhang mahirap at hindi mo mahugot ang pera sa kanila. Gusto kong malinaw ako iniisip kong mahirap. Ang mahirap ay talagang hindi maarok ang loob. Ay naalala ko na. Shenhe kapatid na Shen. Noong isang gabi ay pumunta ako sa likod ng bundok para maghakot ng dumi. Dumaan ako sa kanyang yungib. Nakita kong nagsisigaw siya sa isang tambak ng mga pautang na mataas ang tubo. Umiiyak siya. Puro kasulatan ng kasunduan sa balat ng tupa na puno ng sulat ang mesa. Nagpuyat pa siya roon para kopyahin ang sekta. Ang kita sa mga klasikong teksto ay mas mabilis pa sa hangin. At napakasama pa ng gamit niyang tinta. Narinig ko pa sa labas ang nakasusulasok na amoy ng matingkad na damo. Ang laki ng utang niya. Sa huli, mas malala pa kaysa paghawak ng sirang kahoy na espada. Binuwal niya si Xi Mingzhao. May utang siya sa mataas na tubo. Nagpuyat sa pagkopya ng sirang kahoy na espada. Si Shenhe ang pinakamatalinong alagad ng sekta. Para mapanatili ang mukha, nangutang ng napakalaking mataas na interes. Hindi niya mabili ang disenteng kasangkapan. Kaya isang mumurahing kahoy na espada lang ang ginamit niya. Kaya nakabangga siya ng isang nagdadala ng napakalaking utang na espada na tagapagsanay. Paanong mangyayari na wala siyang kahit katiting na paghahanda sa laban sa malaking paligsahan?
Ang tanging paliwanag ay, ginalaw niya ang kamay at paa sa entablado ng laban. Ginamit niya ang sarili niyang matalim na layo ng espada. Sadyang dinurog ang kasangkapan ni Xi Mingzhou. Pagkatapos sa tulong ng mga kakampi niya, sinamantala ang kaguluhan para kuhanin ang lahat ng dekalidad na materyales. At ibinenta sa itim na pamilihan para bayaran ang utang. Si Shen He ay malaking tauhan ng itim na lipunan. Kadalasang nagmumula sa kasakiman sa salapi ang pagbagsak ng mga henyo. Shen He, gaano ka pa man magpanggap, hindi ka pa rin makakataka sa mata ng bulwagan ng ugnayang panloob. Buong pangkat ng tagapagpatupad magtipon. Ngayong gabi, sasama kayo sa akin sa biglaang paglusob sa paligid ng yungib ni Shen He. Sa tunog pa lang ay pambansang espada ng sekta. Lubhang mapanganib at lubhang sakim. Malamang winawasak niya ngayon ang buong paligsahan. Ang aklatan ng isang kabayong umutang ng mataas na tubo para lang maibenta ang mga kasangkapang mataas ang uri. Kung mayroon siyang ganoong linsad na malinaw na layo ng perpektong espada, paano pa siya lalaban? Sa harap ng pag-audit ng bulwagan ng ugnayang panloob, anumang layo ng espada ay maglalaho lang sa wala. Darating na sumugod. Huwag siyang bigyan ng kahit anong pagkakataong ilipat o itago ang utang. Direktang dakpin. Paglusob sa sirang pintuan. Pagsusuri ng tala sa bulwagan ng ugnayang panloob. Nakapulupot ang dalawang kamay sa ulo. Ihulog ang sandata. Nasaan ang mga kasama mo? Nasaan itinago ang mga utang? Huwag mong isipin na sa pagpapakabungol at pagpapakatulala mo ay makakatakas ka. Si kapatid na Luoba ang nagpadala sa inyo para maningil ng utang. Isinusumpa ko ang buwan na ito ng interes sa mataas na tubo. Bukas siguradong mababayaran ko na. Nakopya ko na. Bawasan ang bawang. Mas malala pa kaysa sa paligsahan kung saan winasak mo ang kasangkapang nagkakahalaga ng 100,000 espiritong bato. Iliko at ibenta sa itim na pamilihan. Ang mga papeles na ito ay siguradong peking tala na ginamit mo sa paglaban ng salapi. Huwag mong punitin, ako iyon. Ninakaw niya ang pangunahing banal na kasanayan ng 3 bukas na sekta. Isang aklat lang ang pinagbali ng 2 piraso. Napasimangot at may ibabawas pang pera. Hindi inaasahang lupain ng mga lupain. Ano ba itong bakit-bakit? Ano ba ito? Kasunduan sa 30 taon na paggawa bilang kabayaran. Buong bayad sa gantimpalang pera ng tagumpay sa malaking paligsahan. Mayroon pang tungkulin sa paghahati ng basura sa lambak ng basura. Kataas-taasang puno ng sekta mo. Ang pag-asa sa hinaharap. Kontratang pagbebenta ng katawan sa loob ng 30 taon. Pumunta sa lambak ng basura at magputol ng kahoy. Hindi mo naiintindihan ang paghahangad sa isang dalisay na puso ng espada. Ito ang halagang kailangan mong bayaran. Nasaan ang bonus na premyo? Nakuha na iyon ng pinagkakautangan ng direkta. Kung hindi kayo naparito para singilin ang aking ari-arian. Kung gayon, ang maaari lamang ninyong kunin ay ang brush kong ito. Ang tagapamahala na ito. Kaya pala ang malaki mong puhunan ay ginamit sa punit na kahoy na espada. Dahil lang hindi mo kayang bumili ng espada. Pakiwanan ninyo ng kaunting dangal ang mga espada ng mga tagapagsanay. Umatras ang pangkat ng pagpapatupad. Huwag mong tapakan ang tinta ng kapatid na Shen. Kukunin pa ba ito ng tagapamahala? Si Shen He ay isa lamang hinukay na pulubi. Pero lampas 99% ang pagkawala ng espiritong Qi. Hindi kailanman nagsisinungaling. Dahil napasok na rin sa tamang direksyon ang pakikipagsapalaran. Direkta na tayong pumunta sa pinagmulan at manghuli ng isda. Mga pinakamataas na antas na tira sa pinagmulan. Hindi na tatakbo ng kusa papunta sa bahay ng naputol na espada. Ako mismo ang maghahanda ng malaking regalo para sa mga bulsa at daga na ito. Bagamat naputol na. Pero ang 3 antas na asul na bakal sa ibabaw nito. Sa merkado ay pwedeng ibenta ng hindi bababa sa 800 espiritu. Ang mga sakim na daga na iyon ay tiyak na hindi makakapigil. Perpektong baka sa pisikal na pagsubaybay. Tingnan natin kung saan kayo tatakbo ngayon. Nasa kote ko na kayo. Mga bulsang daga na nagtatago sa likod ng telon. Bagamat naputol ang 3 antas na asul na bakal. Pero sa itim na merkado, maaari pa itong tunawin at muling linisin. Hindi bababa sa makababawi tayo ng kaunti.
Sa loob ng 2 araw na target na ipagputol ng kahoy sa susunod na buwan ni Shenhe. Talagang hindi marunong mahiya ang mga bigong anak ng Marshall Hall na ito. Hindi alam kung gaano kamahal ang bigas at kahoy. Mga tagapaglinis, kumilos kayo. Napakagaling na pagbabala kayo na nakatagong mabuti. Jiang Yu, ikaw nga ang kumokontrol sa itim na merkado. Ang nakatagong kamay na nagbebenta ng mga ari-arian ng sekta sa likod ng telon. Kapag nakita kong ibinigay mo ang espadang ito sa mga tao sa itim na merkado, o itinago sa lungga ng pagtatago ng utang, sasabayan ko ng pangkat ng pagpapatupad at ipapaaresto kita ng personal. Dumating na ang magandang mga araw mo. Talagang naiuwi mo pa ang dumi sa matandang pugad. Itago mo na lang iyon ng dahan-dahan. Daga, hinihintay ko lang ngayon ang pagdating ng susunod mong alon. Bumangon ka at magdagdag ng isang saklaw. Bagamat mas maraming dumi ang 3 antas na asul na bakal. Pero kapag nilinis ng maigi, maibebenta rin ito sa magandang presyo. Ako, ang dakila, ay pinagmumula ng paglikha. Paano mo pinakain sa akin ang ganitong klaseng? Basa sa luha at pawis ng kahirapan. Kasama ang abang bakal na may amoy ng bulok na damo. At may dala pang amoy ng loob ng bulwagan. Ang mabahong amoy ng kwintas ng panapos na kalkulasyon. Huwag mong hamunin ang sekta kapag halos malugi na ito. Kung hindi tayo kikita, bukas, gagawin kitang pataba sa munting palaka na mahaba ang balahibo. Imposibleng kinain ito ng dakila. Ano ang nangyayari? Anong antas ng malakas na pagwasak ang tumama sa pormasyon? Impossible ito. Pero ito ang sariling kamay kong inukit, ang aking anting bakas na kayamanan sa pagsubaybay. Pinaglaanan ko pa ito ng kalahating buwang sweldo sa aplikasyon ng pabuya. Pandaraya sa libro. Paano may nangungunang dakilang kakayahang makapapawi ng pormasyon sa isang kisap mata? Protektahan ninyo siya. Hindi ba't hindi gumagana ang maayos na pisikal na pagsubaybay? Hanggat naglilinis kayo ng salapi sa itim na merkado, tiyak na may maiiwang bakas ang pondo. Ako, si Pei Zeng, ay hindi bubusisiin ng walang saysay ang inyong mga aklat. Ako ang nangunguna sa buong mundo. Malinaw na sinusuri ng dakilang tao. Walang huwad sa aklat ng mga account at sa jade slip na ito. Hindi tumutugma ang mga account. Kunin na lang ninyo mula sa sariling puhunan ninyo para punan. Tagapamahala Pei, ito ang kamakailang itim na merkado sa katimugang rehiyon ng mundo ng pagsasanay. At ang lahat ng malalaking transaksyon at daloy ng pera mula sa mga underground na bangko sa iba pang malalaking lugar. Maaari po ninyong suriin ng sapilitan. Lahat ng ito ay lumalabag sa kasunduan sa pagiging lihim ng Kamara ng Kalakalan. Ang sekta ay halos malugi na dahil sa malaking pagtagas ng ari-arian. Ang salapi ng blind box sa itim na merkado ay naging palaisipan. Hindi balansado ang aklat na ito. Ang mga tindahan ng inyong Kamara ng Kalakalan sa lokal na hangganan. Isasara ko bukas ang lahat ng tarangkahan. Madaling mapupuksa ang ibong dumaraan. Ang salapi ay nag-iiwan ng bakas. Tingnan nga natin. Gaano ba kalaki ang pagkalugi? Kaya nitong lamunin ang ganitong nakagigimbal na daloy ng salaping salapi. Ang kita mula sa blind box ay napantay hanggang 0 sa pamamagitan ng mga anonymous na account. Pumasok sa 13 lihim na pananalapi. Sa huli, matapos ang napakakomplikadong hanay ng magkakaugnay na pormasyon, nalinis ito. Muling pinagsama bilang isang malaking halaga. Lahat ng pinagsama-samang pondo. Ang huling account na tatanggap ng bayad. Ganito pala kalaki ang tatak na ito. Isang tao lang sa buong sekta ang kailangang magbukas ng buo ng lahat. Punong Li. Lumipas na ang huling palugi. Kasama ang tubo, umabot na ito sa 1,000,000 pirasong espiritong bato. Kapag hindi pa rin dumating ang pambayad ngayon, hanggang dito na lang tayo. Kakailanganin naming sa pilitang tanggapin ang pangunahing tuktok na ito. Palayasin ang buong sekta ninyo at matulog sa kalsada. Nagingit-ngit ang 2 pinuno ng bulwagan. Katatapos lang ng malaking paligsahan ng sekta. Talagang napakalaki ng lahat ng gastusin sa bawat daan. Kahit palawigin pa ng 3 araw, 3 araw pa rin. Kailangang makaisip ang bulwagang ito ng paraan para magkapera. Palugi. Sa mundo ng paglinang, usapan din ang diwa ng pakikipagtulungan. Nilagdaan ko ang kasunduang ito ng paglilinis ng pangunahing tuktok. Ang pangkat ng bantay ng aming Kamara ng Kalakalan ay paparating na para selyuhan ang bundok. Tapos na. Malapit nang malugi at maliquidate ang sekta. Bulwagan ng ugnayang panloob. Magdamag ng hinatak ng mga espiritong baboy sa dining hall bilang pambayad sa utang. Malapit na kaming mawalan ng trabaho. Mapapadpad kami sa kagubatan para humithit ng hanging hilagang kanluran. Wala na ang dining hall. Wala na rin ang produksyon.
Ibig sabihin, mawawala sa akin ang kumpanyang ito na kainan at tirahan. Ganap na ligtas. May libreng banal na silungan pa para sa mga nagliligtas ng matataas na kapirasong basura. Masalimuot at mapanganib ang paglinang sa labas. Ganyan kaseryoso. Bilang isang hamak na alila, hindi ako tatagan ng 3 kabanata sa labas. Hindi pwede. Para mapanatili ang lugar ko sa trabaho, kailangan kong maglabas ng dugo at iligtas ang merkado. Kapatid na loo. Ang kita mula sa mga huling blind box ng black market. Withdraw mo ang 9 na puwento. At agad na i-cash out ang lahat. 9 na puwento, Boss Jayang. Nababaliw ka na yata. Halos 1 milyong espiritong bato ang napakalaking daloy ng salapi. Ngayon, kung i-cash out natin sa malakihang saklaw, maaalis nito ng direkta ang pondo ng black market. At paano patatakbo ang negosyo natin? Kapag nabuwag ang balat, saan pa kakapit ang balahibo? Kapag nawala ang balat, masusundot pati ang ugat ng balahibo. Kapag nagsara ang sekta, saan pa ako hahanap ng ganitong perpektong lihim na linya ng produksyon? Tigil na sa kalokohan. Gamitin mo ang pinakamasalimuot na anonymous na network ng Kamara ng Kalakalan ninyo. Para hatiin at linisin ang perang ito. Boss Jayang, ginagamit mo ba ang dahas ng black market? Para punan ang walang hanggang butas ng sekta. Ito na yata ang pinakabaliw na kawanggawa sa mundo ng paglinang. Hindi ito kawanggawa. Ito ay gastusin sa pagpapanatili ng estratehikong infrastruktura. Sa loob lamang ng isang araw. Gusto kong makita ang mga account ng sekta na umusok na pula at naging berde. Tama, dito mismo. Lagdaan mo ang iyong pangalan sa DAO. Mula ngayon, ang pangunahing tuktok ng sekta ay papalitan ng pangalan ng aming Kamara ng Kalakalan. Palugit. Wala ni minsan sa diksyonaryo ng bulwagang ito ang salitang palugit. Kunin mo ang marumi ninyong pera. Kasama ang tubo. Ngayon din ay lumayas kayo sa lupaing ito ng bulwagan ko. Huwag dungisan ang mga ladrilyong kinggo ng pangunahing tuktok na ito. Nagingit-ngit si Punong Li. Aalis na kami, aalis na kami. Nagpakita na ang guro ng ninuno. Sino ba talaga ang lihim na dakilang mabuting tao? Napansin niya ang ating wasak na sekta. Kapag nandyan na ang perang ito, hindi na ako kailangang mangutang sa itim na pamilihan ng mataas na interes. Ang kabutihan mo para na rin akong anak mo. Ang kita sa blind box kapag ibinenta ng paisa-isa, aabot sa 13,000. Pumasok sa ika-13 pribadong bangko sa ilalim ng lupa. Nilinis sa pamamagitan ng magkakaugnay na pormasyon. Hanggabi sinusundan mo ang bakas ng tatak ng espiritual na lakas. Siguradong mahuhuli natin ang naglilinis ng perang ito sa itim na pamilihan. Ang mataas na uri na tagaloob na nagnanakaw at kumikiskis sa sekta. Ang account na ito sa pagtanggap ng bayad. Hindi na ito kailangang beripikahin. Puwing na agad itong tanggapin. Ang natatanging tatak para sa 10 milyong antas na pandaigdigang refund. Ito ang pinakamataas na antas na account ng pribadong silid ng sekta. Lahat ng bakas ay nagtugma. Nakagugulat ang puwersang ito. Kaya nitong maghari sa loob ng sekta sa ilalim ng kanilang mga talukap. Hindi kataka-taka na ang tagapunas ng sahig na si Jiang Yu ay tila walang takot. Kaya pala. Sa likod ng tabing ay ang itim na pamilihan, ang pagdurog sa tuyong anyo ng kaluluwa at laman. At pati ang pagpapanggap na krisis ng pagkabangkarote. Para kontrolin ang dakilang demonyong guro ng itim na daan ng sekta. Ang lumalabas ay mismong Panginoon ng sekta. Hinimay ni Pei Zeng ang isang henerasyon ng mga daga sa panahon ng pagbabantay. Pero ang napunta pala ay sa ulo ng pusa. Panginoon ng sekta. Masyadong malaki ang nailagay ninyo sa likod ng tablang ito. Pinakamataas na tatak ng kapangyarihan ng espiritual na lakas. Impossible. Tiyak na ako ang nagkamali ng kalkula. Ang Panginoon ng sekta ay napakatipid. Kahit ang mga gantimpala ng malaking paligsahan ay gustong tipirin. Paano naging tagalabas sa likod ng eksena ng lungsod? Hahaha, 10 milyon. Buong-buo, 10 milyong espiritual na bato. Kapag nandyan ang dambuhalang halaga na ito, ano pa bang dapat ikatakot ng aking pong ito? Sino pa ang makakasingil sa mga libro niyan? Sa bandang huli, ang sekta ba o ako pa ang maihawak ng kapalaran dito? Inamin niya. Talagang inamin niya. Siya ang naglansag sa blind box. Nilimas ang buong sekta. Para lang punuin ang pribadong silid. At tuluyang alisin ang karapatan ng bulwagan ng ugnayang panloob na magsuri.
Pei Zeng, akala mo ba nag-audit ka? Isa ka lang nabutil ng kalkulasyon sa board na ito. Hinimay ko ang korupsyon buong buhay ko. Sa huli, ang pinakamalaking tiwaling opisyal pala ay ang nakatataas kong pinuno. Wala nang pag-asa ang mundong ito ng paglinang. Ha! Kawal ni Pei. Tamang-tama ang dating mo. Katutok ko pa lang nito. Ngayong lumuwag na ang kamay ng sekta. Ang ilang basag na mesa sa inyong bulwagan ng ugnayang panloob. Hindi ba dapat palitan na rin? Ano ba ang nangyayari sa iyo? Sinipsip ba ng aso ng tagapagtanggol ng bundok ang iyong yang nadiwa? Ang kamay ng Panginoon ng sekta ay umaabot hanggang langit. Ang tulad ko ay mangmang at mababaw lang ang pag-aaral. Talagang hindi ko makita ang malalim at di matanaw na tubig na ito. Inaamin ko ang aking pagkatalo. Anong lalim ang sinasabi mo? Tinutukoy mo ba ang utang na 1 milyong iyon? Ay, totoo ngang malalim. Halos malunod din ako noong mga nakaraang araw. Pero ngayon ay maayos na. Nalutas na ang krisis. Talagang nagbabala siya sa akin. Ang krisis sa utang ay siya palang leader ng scam sa paglilinis ng pera. Nabulag ako. Nagkapalan pa ang loob kong magsiyasat sa mga hindi dapat siya sa atin. Ang liham na ito ay aking kahilingang magretiro ng walang takdang panahon. Pati ang tatak ng pagsusuri ng bulwagan ng ugnayang panloob ay ibinabalik ko na. Ibig ko lang nabigyan ako ng Panginoon ng sekta ng isang munting buhay na alila. Pinapangako ko pong itatago ko na sa sikmura ko ang lahat ng bagay tungkol sa pondong itim na pamilihan. Ang taong ito na si Pei Zeng para lutasin ang suliranin sa pananalapi ng sekta. Araw at gabing nagsusuri ng mga libro. Baka sobra na ang pagpupursige. At tuluyang nalugmok na ang kanyang isip. Ang basta-bastang pagbanggit sa pondo ng black market ay talagang medyo kahina-hinala. Masasabing isa siyang taong buong pusong naglilingkod sa kapakanan ng lahat. Pei Zeng, pinagdaanan mo talaga ang hirap nitong mga nakaraang araw. Dinurog ka na ng bigat ng sekta hanggang nagkakaroon ka na ng ilusyon. Napakalalim naman ang debosyon mo. Pinagbigyan na kita. Hindi ninyo po ako papatayin para patahimikin. Ha. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Isa kang dakilang tagapaglingkod ng aming sekta. Bukod sa hindi kita parurusahan ng walang taning na pagninilay sa loob ng silid. Bibigyan pa kita ng bakasyong may sahod. Patuloy na tatanggapin ang iyong sweldo. Hindi mo na kailangang pakialaman ang magulong kalagayan sa bulwagan ng ugnayang panloob. Umuwi ka at matulog ng maayos. Para makabawi ang isip mo. Bakasyong may sahod. Malinaw na bayad ito para patahimikin ako ng Grandmaster ng Black Market. Kapag nangahas akong tumanggi, babagsak agad ang bangkay ko sa lugar na ito. Maraming salamat po sa awa ninyong hindi ako pinatay, punong sekta. Nauunawaan ko na po. Babalik na po talaga ako. Tumahimik ka. Napakabuting empleyado. Kulang lang talaga sa stress tolerance. Ipabatid ang aking kautusan. Simula ngayong araw, itinitigil ng walang taning ang lahat ng financial audit sa bulwagan ng ugnayang panloob. Hayaan nating makahinga ng maluwag ang buong sekta. Boss Jiang, 10 milyong batong espiritual iyon. Diretso mo lang ipinadeposito sa opisyal na account. Paano kung sundan ni Pei Zeng ang bakas at makarating sa atin? Ang buong black market supply chain natin ay mabubuwag hanggang ugat. Kapatid na Luo, huwag kang mataranta kapag may nangyari. Hindi ko iyon tinatawag na donasyon. Ang tawag ko roon ay strategic infrastructure para mapanatili ang mga trabaho. Maintenance fee lang iyon, basta may pera sa kamay ang punong sekta. Komedya na lang ang audit ni Pei Zeng. Pinakamataas na pabatid ng sekta. Ganap nang nalutas ang krisis pinansyal ng sekta. Dahil sa labis na pagsusumikap ng tagapamahala ng kagawaran ng ugnayang panloob na si Pei Zeng. Naubos ang kanyang lakas at katinuan. Simula ngayong araw, walang taning ang bakasyong maisahod niya. Kasabay nito, walang taning ding ititigil ang lahat ng financial audit sa loob ng sekta. Naway mapayapang makapaglinang ng dao ang lahat ng alagad ng sekta. Tigil sa audit, Pei Zeng. Pinilit akong magbakasyon. Boss Jiang, talagang nakalkula mong sasagutin ang punong sekta. Ang pagtatakip sa lahat para sa perang ito. Ang mga kabataan ngayon, hindi talaga marunong humawak ng pressure. Iyong Pei Zeng na iyon, bagsak na bagsak sa stress tolerance. Mas mabuti pang madalas siyang pumunta sa lambak ng basura para magwalis. Lalakas ang katawan at titibay ang mga buto. Gamit ang 10 milyong batong espiritual. Nakabili ako ng pinakaligtas na trabahong hindi mawawala. At pagmamay-ari ko pa ang buong sekta. Pati ang eksklusibong monopolyo sa lahat ng pinakamahusay na basurang material. Sulit na sulit ang deal na ito. Walang panganib, may walang hanggang kita. Sa mundo ng mga immortal, pinakamalaki pa rin ang kita sa pagwawalis.
Iyong batang si Pei Zeng. Sa pag-audit niya, pati sarili niyang paniniwala ay nawasak. Kaya ayon, walang taning na pinagninilay sa loob ng silid. Ang mga kabataan ngayon, napakahina sa pagharap sa pressure. Sabi ni Elder He, trabahong mataas ang panganib at mataas ang balik. Madali kang maagang mapapahamak. Maalon at mabagsik ang mundo ng mga immortal. Mas panatag pa rin ang pagwawalis. Tama, kung mas maaga lang siyang pumunta sa lambak ng basura para magwalis. Naging malakas at matatag sana ang kanyang katawan. Hindi sana siya nauwi sa sapilitang bakasyong may sahod. Kapatid na Jayang, dumating ako para tuparin ang buwan ng trabaho ko sa pagsisibak ng kahoy bilang kabayaran sa kontrata. Magandang umaga, kapatid na Shen. Nasa paanan ng pader ang panggatong. Tandaan mong pantay ang laki ng mga hiwa at magtabi ka para kay Gudong. Mahina ang gana niya nitong mga araw. Mahilig siya sa masinsing pagkakagawa. Kaming mga tagapagsanay ng espada ay nararapat makadama ng prinsipyo ng espada sa lahat ng bagay. Ang kalawangin at bakal na palako na ito ang siyang gagamitin ko upang hasain ang dalisay kong puso ng espada. Kapatid na Jayang, ang 100 pirasong panggatong na may perpektong sukat. Gaano karaming interes ang kayang tumbasan nito? Mabigat na trabaho ito at walang teknikal na halaga. Bibigyan kita ng 3 mababang uri ng espiritual na bato. Kung maisasabay mo na ring linisin ang hukay ng dumi ng espiritual na baboy sa likod bahay, dadagdagan ko pa ng 5. Hindi na kailangan. Magpapatuloy na lang ako sa paghahati ng panggatong. Malaking negosyo ito, Boss Jayang. Hindi, isa itong napakalaking magandang balita. Hindi inilalantad ni kapatid na Luo ang kanyang kayamanan. Kapag may nangyari, huwag mataranta. Tumigil na sa investigasyon ang lahat ng malalaking samahang pangkalakalan. Lubusan na talaga silang sumuko. Hinalughog nila ang bawat talaan ng salapi sa buong katimugang lupain. Sa huli, napagpasyahan nilang ang misteryosong dakilang nilalang ay isang sinaunang baliw na namumuhay ng lihim. Kayamanang abot langit at hindi dapat galawin. Pati ang mga record ng audit ay isinelyo na. Ang sarili nating linya ng pagbili ng mga itinapong materyales. Lubusan ko na itong itinago sa pinakamalalim na bahagi ng black market. Ngayon, maliban sa akin, walang sinumang nakaalam. Ito ang pinakamalaking pabrika ng pagdadalisay ng espiritual na likido sa buong daigdig ng mga nagsasanay sa kabanalan. Napakaganda, serong panganib, walang hangganan ang kita. Ito ang tunay na perpektong business model. Naamoy ninyo ba ang pait ng pinagdaan ng mga taon? At ang bahagya, ngunit kapansin-pansing kiliti sa ilong. Ito ang lasa ng sinaunang pamamaraan na hinubog ng mahabang panahon. Binibinisu, hindi ba parang ganito ang lasa? Nang sunog na sirang sapatos mula sa tambakan ng basura sa likod ng bundok. Tagalinis lang siya, tagalinis lang. Saan niya maunawaan ang himig ng dao? Tingnan ninyo ang mga butas sa ibabaw ng metal na ito. Ang tawag dito ay kagandahan ng likas at magaspang na anyo ng simula ng langit at lupa. 20,000 espiritual na bato ang ginastos ko. Nagbukas ako ng 1,000 blind box bago ko nakuha ang garantisadong pinakamahusay na piraso. Napakapino ng panlasa ni Binibinisu. Ang ganitong banal na kayamanan mula sa sinaunang pamamaraan. Tanging ang inyong pambihirang tindig ang karapat-dapat dito. Ano naman kung mamulot ako ng dumi? At kung hulihin ako ng matandang magnanakaw na si Pei Zeng, ano ngayon? 30 taon man ay nagbabago ang kapalaran. Ako, si Zhao Tai, ay sumusumpa. Darating ang araw. Matututo rin akong mamulot ng oportunidad at yumaman. Bibiliin ko ang lahat ng sirang gamit ng sekta. At pagtatrabahuhin ko si Jiang Yu para sa akin. Bayad na ng buo ang natitirang halaga ng blind box. Naipasok na ang hasyan mula sa black market. Dagdag pa ang pagkakawalang bisa sa lahat ng tax audit. Kahit paano mo bilangin ang transaksyong ito, panalo pa rin ng malaki. Tanging balanse ng deposito na lampas sa hangganan ng langit. Ang tanging kapanatagang hindi kailanman magtataksil. Ngayong gustong-gusto ng punong sekta ang salapi. Ang natitirang panlabas na utang ng sekta. Bakit hindi ko na lang akuin lahat? Sa ganoong paraan, ang buong sekta ay magiging pinakaligtas kong kanlungan. Mga Ginoo at Ginang, ngayong araw, ipahahayag ko sa buong sekta ang isang napakalaking magandang balita. Opisyal nang nalampasan ng ating sekta ang krisis sa pagkabangkarote. At muling isinilang. Mabuti naman, alam kong malalim ang pundasyon ng ating sekta. Imposibleng kapusin tayo sa espiritual na bato. Para lamang maihanda ang entabladong ito. Ang makukulay na gintong papel na ikinalat mula sa langit ay
Gumastos man lang ng 800 mababang uri ng espiritual na bato. Talagang walang napasok sa isip ng matandang ito sa mga sinabi ko. Ang lahat ng ito ay dapat nating ipagpasalamat sa isang misteryosong dakilang nilalang na ayaw magpahayag ng pagkakakilanlan. Hindi lamang niya tinakpan ang malaking kakulangan ng ating sekta. Nag-iwan pa siya ng isang liham ng patnubay sa pananalapi na bawat salita ay parang hiyas. Ngayong araw, ibabahagi ng bulwagang ito sa inyo ang walang kapantay na karunungan ng dakilang nilalang. Simula ngayon, ititigil na ang pagbili ng lahat ng magara, ngunit walang silbing mga makinang na epekto ng malaking burst protection ng bundok. Hahatiin sa kalahati ang rasyon ng banal na karne sa kainan ng mga panloob na alagad. Mas maraming gulay na tinapay ang kainin ninyo. Para lumakas ang mga litid at tumibay ang mga buto. Bakit parang ganito pakinggan ang pamamaraan ng dakilang nilalang? Na para bang anunsyo ng pagbabawas ng budget mula sa bulwagan ng ugnayang panloob. Ano ang alam ninyo, ang tawag dito ay pagbabalik sa payak at tunay na anyo. Tinuturuan tayo ng dakilang nilalang na putulin ang makamundong pagnanasa. Panday ng pusong daan. Tiyak na taglay ng gulay na tinapay na ito. Ang payak ngunit maringal na ganda ng dakilang daan ng langit at lupa. Hindi nagtitipid lang talaga ako. Tumaas na naman ng 30% ang presyo ng karne sa kantina ngayong buwan. Kapag ipinagpatuloy pa natin ang pagkain, malulugi na naman ang pondo ng sekta. Talagang di kayang pantayan ng hamak na mortal ang antas ng isang dakilang nilalang. Upang ganap na maisakatuparan ang kalooban ng dakilang nilalang. Ipinapahayag ko ngayon ang unang mahigpit na utos ng sekta. Simula sa araw na ito, ang lambak ng basura ng panlabas na sekta ay formal na itataas bilang pinakamataas na antas ng sonang protektado ng sekta. Sinumang alagad ng panloob na sekta na walang pahintulot ko at ng dakilang nilalang ay mahigpit na ipinagbabawal tumapak kahit kalahating hakbang sa lambak ng basura. Ang lalabag ay parurusahan sa kasalanan ng pagtataksil sa sekta. Sumpaman! Huwag sabihin mong may nakatagong pamana ng sinaunang dakilang nilalang doon. Kaya pala, lagi iyong naglalabas ng amoy ng pinasiglang sinaunang eliksir. Ganap na pagkakabukod. Legal na monopolyo. At hindi na rin ako maabala ng mga kumikislap na taong mukhang espiritu sa panloob na sekta na nanggugulo sa aking cash flow. 10 milyong batong espiritu. Ang halaga para makabili ng ganap na malinis na lugar ng pagtatrabaho. Kapatid Naksi, huwag kang tulala dyan. Ayan, nandito na tayo sa likod na bundok. Kailangan mong itapon ang lahat ng dati mong hambog na postura. Kaya ano kung maglinis ka ng dumi ng baboy? Bahagi rin iyan ng pagsasanay sa landas. Ha, bakit ako narito? Ang pinakamamahal kong blind box. Ang kasulatan ng lupang pag-aari ng pamilya ko. Makinig ka sa payo ni Kuya. Masyadong malalim ang tubig sa blind box ng black market. Hindi mo kayang hawakan ang sitwasyon. Kung nangutang ka, dapat kang magbayad. Ang trabahong taga-ayos sa kulungan ng espiritong hayop. Kahit kalahating batong espiritu lamang ang bayad bawat araw. Kung magtatrabaho ka ng ilang libong taon, mapagbabayaran mo rin ang utang. Ibalik mo ang pera. Iyong nagbebenta ng blind box sa black market. Walang hiya ka. Sinira mo ang buong buhay ko, Siksiming Sao. Suka pa. Ganito ako sumusuka sa unang 3 araw. Masasanay ka rin. Bilisan mo at linisin ang kulungan ng baboy doon. Sabi ni Jiang Yu. Dapat malinis na malinis. Makakadagdag iyan ng 2 batong espiritu. Boss Jiang. Talagang ang dumating ka. Ito ang lahat ng kalat-kalat na panlabas na utang ng sekta. Hindi mo lamang pinunan ang butas na 10 milyon sa pondo ng sekta. Kinolekta mo rin ang lahat ng natitirang pautang at inangkin mo. Ang watak-watak na mga utang ay madaling mag-udyok sa mga panlabas na puwersang magsagawa ng audit. Hindi iyan makabubuti sa pagtatago ko. Ngayon, isa na lamang ang pinagkakautangan at ako iyon. Kaya sa legal na pananaw, ang buong sekta ngayon, kasama ang mga ladrilyong kinggu sa pangunahing bundok, pati ang bulwagan ni punong sekta Lichong Yuan, ay lahat nakasangla sa akin. Siyempre, si Lichong Yuan pa rin ang punong sekta. Isa lang akong pangkaraniwang tagawalis at utusan. Ayaw kong nakatayo sa harapan ng entablado. Masyadong malakas ang hangin at nagkakagulo ang mga dahong katatapos ko lang walisin. Boss Jiang, saan mo inilagay ang napakahalagang bagay na ito? Wala man lang itong kahong pansiguridad na may selyong pang-formation. Matagal nang sumasakit ang likod ko sa higaan nitong kahoy. Ngayon, nilatagan ko na ito ng isang sapin. Tamang-tama ang lambot at tigas. Ginamit ko ang ugat ng buhay ng buong sekta bilang kutson na panlaban sa lindol. Pinagmumulan. Walang higit sa paghiga sa sarili mong ari-arian. Para maramdaman ang ganap na seguridad. Magandang gabi, sekta ko. May sahod na bakasyon at walang takdang panahong pagninilay sa loob ng tarangkahan. Hindi ito biyaya kahit kailan.
Ito ay isang kautusan ng kamatayan. Daloy. Siguradong siya ang pinakamalaking pinuno ng sindikato sa black market. Binabalaan niya ako. Kapag nangahas akong lumampas kahit kalahating hakbang sa pintuang ito, magiging tira-tirang kalat ako, tulad ng mga peking blind box na iyon. Mahal na punong sekta. Wala po talaga akong nakita. Nakalimutan ko na po ang lahat ng alituntunin ng bulwagan ng ugnayang panloob. Kahit maubos ng mga daga ang imbakan ng espiritual na bato ng sekta, hindi po ako kukuha kahit kalahating sentimo. Huwag ninyo po akong patayin at lipulin ang buong angkan ko. At ang taong iyon ay si kapatid na Shen na kamakailan ay nangibabaw sa pagsusulit at nakuha ang unang pwesto. Bakit hindi na lamang siya kumuha ng isang dekalidad na sandata? Bakit hawak pa rin niya ang lumang kahoy na iyan? Ano ba ang alam ninyo? Nararanasan ni kapatid na Shen ang buhay ng karaniwang mamamayan. Pero sa totoo lang, wala man lang lasa ng sinaunang paraan ng pag-iihaw ang kahoy na iyan. Sobrang lugi. 30 taong trabaho ang ipambabawas sa utang. Buong halaga ng premyo sa paligsahan ang isusuko. Ang napakahusay na mahiwagang sandata ay pag-aari pa rin ang pinagkakautangan. Tanging ang pusong espada na hindi kailangang bilhin. Ang tunay na may tuturing na akin. Wasakin ang lahat ng talaan ng utang na tumutukoy sa panlabas na sangay ng sekta. Mula sa araw na ito, putulin ng lubusan ang pisikal na koneksyon ng eksklusibong linya ng pagbili. Gamitin lamang ang pinakamataas na antas ng lihim na teleportasyon sa pamamagitan ng solong linya. Huwag kang mag-alala, Ginoong Luo. Halos masuka na sa pag-imbestiga ang lahat ng pangunahing kamara ng kalakalan. Sa huli, iisa lamang ang naging konklusyon. Ang mahiwagang nilalang na iyon ay isang sinaunang baliw na nagkubli sa mundo. Wala nang naglakas loob na mag-imbestiga pa. Hindi lamang siya baliw. Siya rin ang pinakamayamang baliw sa buong mundo ng pagsasali ng espiritu. Tapos na ang trabaho. Kapal ng utang na 10 milyong utang. Tunay ngang ito ang pinakaperpektong ergonomics ng katawan. Ang mabigat na tunog ng interes. Mas nakapapawi ng antok kaysa sa anumang musikang makalangit. Ang linya ni Boss Jayang sa black market ay tuluyan ng lumubog sa kailaliman. Sa ngayon, walang sinuman sa buong mundo ng pagsasali ng espiritu ang nakaalam. Ang dakilang nilalang na muntik nang bumili sa buong katimugang rehiyon ay kasalukuyang natutulog sa titulo ng lupa sa pangunahing tuktok ng sekta. Mananatili akong mababa ang profile hanggat hindi ako naniningil. Punong sekta. Maaari ka pa ring mamuno ng buong karangalan. At ako naman ay mananatiling isang tagalinis na maaaring tanggalin anumang oras. Sa mapanganib na mundong ito, ganap lamang naligtas kapag nagtatago sa likod ng pinagkakautangan. Narinig kong ikinandado ni Pei Zeng ang sarili niya sa sariling yungib. Pati ang mga papel na ibong naghahatid ng pagkain ay pinasabog niya gamit ang pormasyon. Nag-audit lang ng mga talaan, bumagsak na ang pananampalataya. Talagang mahina pa rin ang stress tolerance ng mga kabataan ngayon. Kaya nga, hindi angkop sa mahabang buhay ang mapanganib na trabaho sa bulwagan ng ugnayang panloob. Mas mabuti pa rin sa lambak ng basura. Kahit medyo mabaho. Hindi mo kailangang mag-alalang magising kinabukasan. At makitang isinangla na ang buong sekta. Tama rin ang sinabi mo. Kanina, habang nililinis ng nakatatandang panloob na disipulo ang imbakan, may itinapon siyang isang lumang laruan. Isinama ko na rin sa pagdaan para sa iyo. Malubha ang pagtagas ng masamang enerhiya. Luma na ang estrukturang metal. May mga bakas pa ng dugong natuyo ilang daang taon na ang nakalipas. Mas mataas ang gasto sa paglilinis kaysa sa kikitain sa pagre-recycle. Ayusin na at tapusin ang trabaho. Ang mapanganib na basura ay hindi isasama sa pangunahing talaan. Oras na para sa dagdag na pagkain ni Gudong. Kahit may amoy ng maasim na lumang bangkay. Sapat na ang sinaunang masamang enerhiyang ito para mapuno ang mga ngipin ng kataas-taasang nilalang. Walang panganib. Walang hanggan ang kita. Sa mundo ng pagsasali ng espiritu, ang tagalinis pa rin ang pinakamalaking kumikita.